Hi, Sammy! Ano yan, guys? Another temple na. Hi Samis, it's me again, Doc Sami, and welcome back again to another travel series. And today, guess what? We are here at Mactan International Airport kasi meron na naman tayong panibagong gala for this month. Kita nyo yan, guys? Yes, mga Samis. We will be going to Narita in Japan today. Online na, ma'am. What's up, Samis? Welcome again to another travel series. And today we are going to Japan. Yes, babalik tayo ng Japan to explore more at ma-experience ang summer sa Tokyo. Mga Samis, samahan nyo kami sa aming adventure for 5 days in Japan. Lalabanan natin ng init and tara, let's go to our adventure. And for this episode ng vlog na ito, guys, I am going to show you our airport process from pre-departure, immigration, and arrival sa Tokyo, Japan. Kaya naman, yes, tara na. Tapos na kami mag-check-in and pupunta na kami ng immigration. Grabe guys, this is the fastest immigration process ever. Imagine, 6 minutes lang inabot namin and we are done with all the process from immigration to security screening. Yes, Samis, nandito na tayo sa boarding gate ng Mactan International Airport and time check, 10:40 PM pa lang. And yung flight natin for tonight is, 2 AM. Love na love ko tong Mactan Airport, guys, kasi sobrang bilis lang talaga ng process, as in like napaka-smooth ng process dito from checking in to immigration and now boarding, guys. Now let me show you again Mactan International Airport, guys. Ang ganda. So, eto, hanapin lang natin yung ating boarding gate, which is nasa boarding gate number 16. So, eto, nakita na natin yung ating boarding gate, gate number 16, and tara, mag-chill tayo. Parang wala pa masyadong tao, guys, kasi nga maaga pa. Yan yung boarding gate naman, gate number 16. So, nahanap na natin yung ating, tawag dito, boarding gate, and since maaga pa, like 10:47 PM pa, guys, and 1:20 yung boarding, dito na lang tayo muna tatambay sa Coffee Bean, which is sobrang ganda, as in. So, ngayon, pag-usapan natin yung nangyari kanina sa immigration. Sobrang bilis lang sa check-in counter, and yes, chinek nila yung visa, and then may konting questions sa check-in counter, like anong purpose ng travel and kailan babalik. Tapos, sa immigration naman, guys, yung husband ko, sobrang bilis lang niya. Nauna pa siya sa akin. Ako naman, medyo natagalan kasi ang daming chika ng immigration officer. Tinanong lang niya ako kung yung mga usual tanong. Sabi niya, anong trabaho ko, government affiliated ba, and then, kailan babalik, may visa na ba kami sa Japan, first time traveler ba ako. Hindi naman strict, chinek lang talaga niya mga details. And then, ayun, tatak na. Tapos, after sa immigration officer, sa screening na, mabilis lang din sa screening, guys. Madaming tao, as in, pero sobrang bilis lang ng process. Kaya ayun na nga, 6 minutes lang yung tinagal namin sa lahat ng process sa loob ng immigration and security screening. Para at ease kayo sa immigration and all, mas better pa din na kompleto yung requirements na paghahandaan nyo. And ito yung mga requirements na ito. For Japan travels naman, wala na kaming masyadong inihanda. Nag-fill out pa din kami ahead of time ng aming Visit Japan web para QR code na lang pagdating namin sa Narita Airport. This is actually optional, but guys, I highly recommend na mag-fill out na kayo para dire-diretso na lang. Since maaga pa, magpapahinga muna kami. And yes, update ko kayo mamaya sa aming trip.
seated next to an emergency exit. Read carefully the passenger. Good morning! Finally, we arrived here at Narita Airport. Welcome to Japan. Time check guys, ano na? 8:50 a.m. Yes, so sobrang nantok pa ako guys, but yes, finally, andito na tayo. So ngayon, pupunta tayo ng immigration, tapos customs. So smooth naman yung naging biyahe namin. 4 hours and 50 minutes pala yung flight from Cebu going to Narita Airport. So ngayon guys, pupunta na tayo ng immigration. Ayan, welcome to Japan! Finally, we are back. Last natin punta dito, February, March. So ngayon, August, andito na naman tayo. Let's go! Finally, it's official, Samis. We are here sa arrival hall ng Narita International Airport. Finally, yes. Dumaan na kami kanina sa immigration, which is super dali lang. And dumaan na kami ng customs, which is super dali lang din. Medyo natagalan kami sa baggage, pero sakto lang din naman. Kasi imagine, 8:40 a.m. yung lapag namin. Tapos, anong oras pa guys? 9 a.m. pa. Ilang minutes lang yung process namin lahat-lahat from immigration, customs, baggage claim. Mga almost 20 minutes lang. And we are finally here! If you will be traveling here in Japan also guys, and lapag nyo ay Narita Airport, well, ang kailangan lang nila ay QR code. So yung QR code na yun, makukuha mo siya sa Visit Japan website, tapos pwede ka na dong mag-generate ng code. Sobrang bilis lang guys. All you need to do is input all your details, and kasali na dun yung details mo kung saan ka magstay dito sa Japan. Again, this is not really mandatory kasi pwede namang dito ka na sa arrival talaga mag-fill out, pero I tell you guys, makakasave kayo ng time kasi dire-diretso na lang at scan na lang ng QR code upon arrival. So ngayon, itutour ko kayo dito sa Narita Airport guys. Quick tour lamang kasi ano na tayo, pupunta na tayo ng city. Doon kami lumabas, and then dito sa may left side, ito din yung makikita nyo guys, ayan. Pero kung gusto niyo namang mag-bus going to the city, ito naman. So from here, going to Tokyo Station, Haneda Airport, and ito yung mga route nila dito. For example guys, wala pa kayong internet connection, well dito lang din kayo makakabili ng internet. If for example naman, nakabook na kayo sa Klook, well dito lang din yung pick up ng SIM card or ng packet wifi. This travel pala guys, hindi na kami bibili ng SIM card kasi naka-eSIM na kami. And yung eSIM namin guys, nabook lang din namin sa Klook. Imagine, unlimited data for 5 days, cost around 450 pesos lamang. So yes, kaya nag-eSIM na kami kasi tag-isa na kami ng husband ko. Although pwede naman siyang i-hotspot, pero mas bet namin na tag-isa kami. Kasi for example, pag halimbawa iba yung lakad niya or nahiwalay kami with each other, at least meron pa ding internet connection yung isa sa amin. Nasa Mactan Airport pa kami. Before our flight, nag-activate na kami ng eSIM. Kaya pagkarating naman dito, like as in paglapag ng plane, meron na agad kaming data. If you want guys, you can check sa Klook, eSIM, ayan. And maraming options doon kung ilang data yung gusto nyo and ilang araw yung gusto nyo. And napaka-affordable lang din. Kasi again, yung nakuha namin is around 450 pesos lamang. Gusto nyo naman guys na pumunta sa Terminal 3, or if ever meron kayong domestic flight, dito lang din yung terminal guys. Diyan lang kayo mag-aantay sa labas. So ngayon guys, pupunta na tayo sa baba. Yan. So, kung sasakay kayo ng train, for example, ng JR train or Keisei Skyliner, sundan nyo lang yung train na sign. Yan. Doon tayo bababa din. Sa basement 1. Train. For kayo papasok sa train station, guys, andito na yung 7 Monks. Dito kami usually nagwi-withdraw ng pera dito sa Narita Airport. Ayan. Partner ni 7-Eleven. For this travel, magwi-withdraw tayo ng pera dito lang sa may 7 Banks, and yung gagamitan natin ay etong dalawa na to. Let's compare kung magkano ba yung rate na lang dalawa ngayon. Sabay natin gagamitin si GCash at si GoType.
confirm, savings, 20, 10 na lang muna guys, 10. Always check Japanese yen. So, tapos na kami mag-withdraw guys. And yung withdraw ko ay 10,000 yen. And meron siyang 110 yen na transaction fee. So, 10K muna yung withdraw ko para ma-compare ko each yung GoTime tsaka yung GCash kung sino ba talaga yung maganda yung exchange sa kanila. Yun na nga, nakapag-withdraw na ako. And alam niyo ba na nabawas sa aking GCash is 3,933 pesos. While sa GoTime naman ay 3,972 pesos. Ilalagay ko na lang dito yung picture ng dalawang conversion guys para exact talaga yung makita nyo. Etong conversion guys or foreign exchange ay depende ito kung anong araw. Kasi ngayon, ito talaga yung real time na conversion. Doon kami nag-withdraw guys, pero hindi muna kami papasok sa train station. Pupunta muna kami ng convenience. Kain muna tayo sa 7-Eleven. Dito na kami sa train station guys, and dito kayo pwedeng sumakay sa KC Skyliner or ng JR train. KC kami guys, pero yung gagamitin namin ay Coca card na lang, so magpapa-reload muna tayo dito. Recharge. Please touch the button of your choice. Please touch. Saan? Oh, napo ko 647. May load na. So guys, for this travel guys, we will be staying at Asakusa. So from here, meron ng direct train going to Asakusa. So yan yung sasakyan natin. But for example, kung magstay kayo sa Shinjuku or sa Ueno, meron namang Keisei Skyliner din na available guys. Or pwede kayong sa JR train. But upon checking kasi, yung pinaka mabilis at pinaka-convenient and mura na transportation namin from here sa airport going to Asakusa ay etong Keisei Sky Direct na train. Yan. So yung ginamit namin guys, ay gagamitin pala namin ay yung aming iCoca card. Kanina nagpa-load kami, so yes, yan lang yung usual ginagamit namin. Since 2023 pa yung card na yun, buhay na buhay pa siya, and yan yung gagamitin namin. Let's go guys. Thank you. So, hindi na pala kami bumili ng KC Skyliner kasi itong Sky Direct naman guys, pwede ng IC card na lang yung aanuhin namin, gagamitin. Narita Sky Access Line, Skyliner, 16. Let me show you kung ano yung mode of transportation from here sa Narita going to Asakusa na mas mura compared sa ibang train. So ngayon hinihintay na lang namin yung KC Sky Direct guys. Orange siya. Platform 1. Ayan. And upon checking sa map, it's 11:27 pa siya darating. So antayin na lang natin. Kasi yan yung sasakyan natin. Para diretso na lang tayo sa Asakusa Station talaga. On track number 1. Finally made it here in Asakusa Station. Yes, as in sobrang bilis lang. Ang direct talaga from Narita going here. And yun, our hotel, malapit siya sa exit na A to B.
So, tara, let's go at mag-elevator tayo. So, dito sa Japan, guys, meron kayong dalawang option. Either maghagdanan kayo kung tinatamad kayong maghanap ng elevator, or be patient talaga sa paghahanap ng elevator. Kasi lahat ng train station, meron naman silang elevator. Sadyang hahanapin mo talaga. And kami, we always choose na mag-elevator talaga, guys. Kahit nahanapin namin, walang problema. So, eto, hanapin natin yung hotel. Oh, let's see! Ang bilis, ang lapit lang, guys. Hotel Amanek Asakusa Ekimae yung name ng aming hotel. And grabe, 90 meters away lang sa exit A to B. Check-in muna tayo. Check-in, hindi pala. Mag-iiwan pa pala tayo ng gamit kasi maaga pa. But, yeah. Hello. Yes, 4 nights. And guys, we arrived finally here sa aming hotel here in Asakusa. And yung pangalan niya ay Hotel Amanek. Pero mamaya ko na ipapakita sa inyo kasi hindi pa kami pwedeng mag-check-in since 3 p.m. yung standard check-in time nila dito. So time check, 12:30 p.m. Yes, actually hindi kami nagmamadali kanina sa airport. So pwede naman kami magmadali. Pero sa case namin, hindi na. Kasi alam niyo naman, mga tito and tita na kami. And madali nang mapagod. Sa train nga kanina na almost an hour yung biyahe kasi going here, inaantok na kami. So ayun, chill lang yung itinerary natin. But since hindi pa tayo pwedeng mag-check-in, gagala muna tayo dito sa area ng Asakusa. And lumabas na kami, guys. Pumunta kami ng shrine ngayon for our first stop today. Yes, kasi malapit lang siya, mga 1 kilometer from our hotel. And at the same time, mag-ano lang din tayo, explore. Kasi nga, first time namin magstay dito sa Asakusa. Another temple na daanan namin, guys, is eto. So we finally arrived here at Imada Shrine, located just here sa Asakusa, guys. And alam nyo, dito daw yung birthplace ni Baneko Neki, yung lucky cat or welcoming cat. And also this place is famous kasi dito usually nagpipray for love and relationship blessing. Kaya pala madaming mga couples kaming nakikita na andito pumupunta. Guys, this is not your usual shrine kasi napakatahimik ng shrine na ito. And mostly locals talaga yung pumupunta dito sa Imada Shrine. Imagine located siya just in the city and mostly locals lang talaga yung pumupunta. Napakasiring talaga ng place. And it's really a must-visit place talaga. Ipupunta kayo ng Tokyo, ang Imada Shrine. Napakaganda ng shrine na to, guys. And grabe, mapifeel mo talaga yung traditional Edo period ng Imada Shrine. If you want to skip the crowd and visit mga ganito kasirina shrines, then you must include Imada Shrine sa inyong bucket list if pupunta kayo ng Tokyo, Japan. Ito na naman, pabalik na kami na hotel namin, guys. Kasi malapit na lang ang 3 p.m. And yun na nga, mag-check-in na tayo para makapaghinga naman, makapag-rest naman kami, di ba?
And also, mamaya lalabas tayo after namin mag-rest. For now, kailangan muna naman talagang pumunta doon. Time check guys, 2:14 p.m. Ice. Ice yung sabaw. Room tour. This is our room here in Amanek. Ayan. Twin bed siya guys. Pero pwede naman naming ipagtabi. Tapos meron kaming window. And then aircon and TV. And nakaganito siya. Yan, tingnan nyo. Parang meron siyang stage. Tapos sa ilalim, pare kang maglagay ng mga luggage. And then, eto na yung bed. Ayan. And what I like is the natural light. Kasi nga, may malaking window kami. This is the view of our room. Kabilang building. Tapos, dyan na yung entry. Tapos, dito, may working table. And, yeah. Maliit lang yung room. Typical na Japanese room. Maliit pero functional naman. Yan. That's our bed. So, meron kami yung maliit na mirror. And that's me. Ang haggard ko, guys. And, that's the toilet. Papakita ko sa inyo later. And, eto naman. Kompleto naman, guys. Heater, blower, mini ref, ayan, kompleto sila. Ito naman yung toilet nila, kompleto naman yung toiletries, yung bathtub dito guys, and then sink, and yung Japanese toilet, o diba? Okay yung toilet nila, actually, ang laki ng toilet nila. Hey everyone, good evening, 7 p.m. na guys. After namin mag-check-in kanina, mga 3:30 p.m, wala na guys. Nag-rest na kami, tas ngayon pa lang kami nakabalik. So, sobrang pagod namin. And yeah, ngayon, kahit na gabing-gabi na, lalakad tayo guys. Pupunta lang naman tayo dun sa may Kamanarimon Gate. And let's see kung open pa ba yung mga ibang stores. Kasi alam niyo naman dito sa Japan, magang nagko-close 8 p.m. Pero let's see pa din guys. Kasi nga diba, first time namin here in Asakusa. Ooh. Yan na guys, oh. Yan na yung gate. Let's see. Yan na guys, oh. So, yan na yung Kamanarimon Gate, guys. Ayan. So, madami pa din yung tao, pero hindi siya ganun ka-crowded. Unlike talaga pag daytime. Kasi grabe guys, hindi ka makakapag-picture ng ganun kaganda. Kasi sobrang dami talaga ng tao. But ngayon guys, may times na masusolo mo talaga yung gate pag nagpipicture ka. And time check, 8 p.m. ngayon. So, sobrang gandang time ito para puntahan nyo ang Kamanarimon Gate. So, ito naman yung Nakamisidori Street, guys. And, sarado na yung mga stores dito. Sobrang gandang mag-food trip dito, guys. Kasi ang dami yung pagpipilian ng mga food dito sa Nakamisidori Street. Also, good for shopping and buying souvenirs din siya. Yan. Ganda. Ganda niya paggabi. Napaka-vibrant. Sobrang ganda palang mag-stroll dito paggabi, guys. And bonus pa na hindi mainit. Less crowded din pag ganitong oras. And yes, magna 9 p.m. na. Siguro, pangalawang balik pa lang naman dito sa temple, guys. And so happy na nakabalik kami. Dahil dito kami nagstay sa may Asakusa. Ito, ano na to guys? Tawag dito. Shopping street siya. Ganyan, connect na kasi talaga to siya, guys. Oh. So, ito, another street na naman to. Yun nga, mga tawag dito, 9 p.m. na, close na sila.
Ayun lang luggage. Mura ng luggage guys dito sa D-Kelly, Japan. Mga bags, 3,900 lang. Imagine, mga 1 plus or almost 2K. Ayan, tingnan nyo guys. Silipin nyo to dito sa Asakusa, D-Kelly. Brand siya, D-Kelly yung brand ng ganito guys. Sa kanilang brand to guys, D-Kelly yung brand. Ayan D-Kelly. Ito guys, maganda. 2,790 yen lang. Ano? So, dito lang siya guys, D-Kelly. Ayan. Ay, hindi makita. D-Kelly here in Asakusa. Lalagay ko na lang yung exact na address ng store. But yes, napakaganda ng bags nila dito. Tapos yung quality, napakaganda din. So, if you're coming here in Asakusa, well, bisitahin nyo itong D-Kelly. Yan, D-Kelly Japan. Discounted yun guys. Tapos, may 10% discount pa pag naka-follow ka sa IG nila. Yan, may Donkey guys. Tingnan nyo, may Donkey, Uniqlo. Tapos ito, Rox 3G. Unfortunately, closed na sila. So, babalik na lang kami sa hotel namin guys. Kasi diba, wala na talaga kaming naabutan ng mga open na malls. So, diba, sabi ko sa inyo kanina, dito? First impression ng Asakusa. Since first time nga namin dito magstay. And, I'm loving it guys. I'm telling you, ang ganda pala talaga ng vibes ng Asakusa. Culture and tradition, andito talaga sa Asakusa, but with a blend of modern vibes. Kasi tingnan nyo, maraming shops, pero konting lakad lang, makikita mo na yung mga cultural heritage. Also guys, sobrang dami yung pagpipilian dito na kainan. And yung train station dito guys, sobrang dami. Connection and exit and direct lang din yung Narita Airport going here. So, yes, nagustuhan ko talaga ang Asakusa. We are here at a grocery store na malapit lang sa aming hotel. Yung pangalan niya ay Aeon. So, marami siyang branch around Japan, but buti na lang merong malapit sa hotel namin. So, according to my research, dito sa Aeon guys, magandang mamili ng mga bento foods. Like this one, kasi mura sila dito. And minsan nagsisale din sila guys. But if you will compare this one sa mga convenient, mas mura talaga dito sa Aeon. $499. Oh, cheesecake. Grabe. Wow. Mga junk food.